Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay February 1, 2021 at magandang yung pasabog po ng ating market sa ngayon. Ayan, so grabe yung pag-akyat niya. So, binawi po ni PSEI yung losses natin last week, last Friday na closing. Kasi nag-gain po tayo ng 3.06% naman. Ayan, so talagang bullish engulfing candle yung nakita natin sa kanya. At bumalik tayo, bilis no? 6,840.76 naman. At syempre, yung mga trending stocks natin is naglundagan po yung iba sa kanila naman. So nakita natin, medyo malalakas po yung galaw ng ating mga penny stocks and then yung iba pa mga stocks po natin na nandito po sa ating trending review sa ngayon. Ayan. So pag-usapan po natin sina Apollo, PHA, ABA, dito, ASN, BSC, Merrimart, LIHC at saka si Abra Mining naman natin. So as usual guys, kung bago ka lang dito sa ating channel, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer naman. So, kailangan po natin to, especially ngayon, napaka-volatile po talaga ng ating market. So, anytime pwede pong magbago and then, meron tayong mga lessons na natutunan nung nagbagsakan yung ating mga penny stocks. So, siguro, sa ngayon, medyo aware na tayo kung pinapasok po natin yung ating mga stocks na medyo volatile. So, alam nyo na, high risk, high reward. So, kaya nga dapat aralin mo yung stocks na pupuntahan mo bago ka pumindot doon sa kanyang sell or buy button naman sa kanya. Okay po. So, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So, bantay mo po itong ating channel. So, daily, meron tayong upload pero last weekends medyo hindi tayo nakapag-upload sa kanya pero as much as possible daily, meron po tayong nilalagay dito na update dito sa ating market. So sumusubaybay tayo habang nagtitrade tayo dito sa ating market, kaya meron po tayong mga daily updates naman sa kanya. And then follow mo lang din or watch mo lang din yung ating mga company reviews, baka meron kang makuha ang input sa kanila. Then yung ating mga sample trades. Ayan. So especially sa mga bago naghahanap, ano ba yung strategy na pwede sa iyo? So pwede mo tignan yung mga successful na mga trades natin sa kanya. And then sa mga technical analysis, so puntahan mo lang itong ating basic indicators. So lahat po ng basic kailangan natin malaman, especially kung trading yung pinupuntahan mo. So hindi pwedeng salutahin ng salo sa kanya. At dapat alam natin yung direction po ng ating trend naman sa kanya. Ayan. So para syempre sabayan natin yung umakyat and then alis tayo doon sa mga bumabagsak na stocks naman. And then yung ating fundamentals, so sabi nga natin, matutunan tayo doon sa previous na crash ng ating market. So alam natin kung kailan tayo papasok at lalabas naman sa mga stocks na hawak po natin. Especially ngayon kasi prevailing yung mga bad news, then suddenly mapapalitan ng mga good news. So talagang napaka-volatile po, taas baba po yung direction ng ating market naman. And then follow mo lang din ako dito sa ating mga social media. So meron tayong Facebook account. So nung last weekends, Sunday ba 'yon? Medyo na fake news tayo kay Jollibee. Akala ko totoo yung yung pinost natin dito, nakuha natin sa mga kasama natin, yung tweet galing kay Elon Musk. So hindi pala totoo 'yan. Pero ito yung nakita natin na maganda last weekends and then yun din yung parang catalyst para mag-revive po ulit yung galawan ng ating mga blue chips sa ngayon is yung biglang pagdating po ng ating vaccines starting mid-February naman. So ako in-expect ko yung galing sa China, yung ating Sinovac, di ba? Around 50,000 doses para sa mga frontliners. And then pagdating ng mga around March, saka dadating yung more than 10 million, more than 5 million na doses po ng vaccines. Pero ito, mid-February pa lang, meron na pala. So yung Pfizer natin, BioNTech at saka yung AstraZeneca vaccine. So mamaya tingnan natin yung news natin sa kanya. And then meron tayong mga na-chupit dito. So tingnan mo na lang kung ano yung mga strategy na ginagamit natin sa kanya, kailan tayo madalas mag-buy sa mga bumabagsak na stocks. Kasi normally ngayon mga bounce trades yung madalas nating makita at pwedeng pasukan. Kasi nga bumagsak and then nagre-rebound po yung ating mga stocks naman sa kanya. So follow mo lang din ako dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. So nagpo-post din tayo dito ng ating mga information na alam sa market. So baka makatulong sa iyo. And then especially sabi natin yung ating Twitter account. So nandito po yung mga news. Dito po ako kumukuha aside from nababasa natin sa Investa, doon sa kanilang social live feeds naman. Marami po tayo nakukuha doon sa ating mga newspapers
or sa ating mga brokers. So, eto nga, naka-curious ka, ano ba yung gamit ng magnetite na imamine daw ni Apollo po natin. So, 'di ba meron siyang disclosure kanina. So, tingnan na last weekends yung mga news na lumabas sa kanya. So, tignan po natin kung ano tong magnetite nito. At yun nga, pinakasama rin na nakita ko lang sa kanya, ginagamit siya para sa mga electric vehicle. So, alam mo na, si Elon Musk yung pinag-uusapan, yung nag-revolutionize po ng mga electric cars natin at paggamit po ng mga batteries naman sa kanya. Kaya pala, talagang pinag-uusapan itong si Apollo Global natin dahil mag-start na po yung kanyang mining naman doon sa bandang Cagayan natin. Ayan, so pasadaan mo na lang, meron tayong news kay Aba at saka sa iba pa. Ayan, so may learning side dito galing kay Miss April Tan. So with regards sa mga mistakes of trading of speculative stocks naman. Ayan, so baka makatulong sa atin. Ma-realize natin kung ano yung mga pinapasok natin ng mga stocks, especially yung ating mga penny stocks naman sa ngayon. So, basahin nyo lang po, pasadaan nyo po. So, medyo maganda po yung galaw ng ating market, kaya tuwang-tuwa yung ating mga traders ngayong araw na to. So, kumbaga, lugmok na lugmok tayo last weekends, last Friday. Kasi ang lakas nga naman ng bagsak niya, di ba? So, malamang maraming napakat-loss and then suddenly, parang good entry na naman yung pinapakita po ng ating index sa ngayon naman. Okay? So, tingnan natin mamaya. And then, doon sa mga naghahanap ng lessons or community ng mga traders na sinasabayan ko, meron po tayong Patreon account. So, ito yung sinasabi ko sa inyo madalas dito sa mga vlogs natin. Yung mga plugging po natin is, bubuksan ko na nga po siya by February 2. So, yung kasi yung start ng cycle until first day of the next month naman yung ating Patreon account naman sa kanya. Ayan. So, tignan mo na lang kung ano po yung levels na appropriate sa'yo. Sabi ko nga, meron tayong community, kung community yung gusto mo, kung saan kasama natin nagtitrade dito sa ating market. And then, meron din tayong mga lectures. So, depende po sa gusto mo. So, tignan mo na maigi, baka makatulong po itong Patreon channel natin, especially kung bago ka lang po dito sa ating stock market naman. Okay po, so yun yung ating mga plugging. So, tingnan natin yung ating mga trending stocks, pero unahin muna natin ng konti yung ating PSEI pala. So, although maganda siya, di ba? So, nag-gain tayo ng 3.06%. So, makita mo sa charts, isang bullish, halos isang bullish engulfing candle. Very bullish pa rin yan kasi medyo sinakap natin yung ating previous red day candle kasi more than 3%, 3.46% yung last week na trading natin. So, halos kinain niya ngayon, di ba? So, ang ganda ng ating candle. Pero sa 5-minute, mamaya tingnan natin, mukhang pinitik siya. Kasi makita mo, meron pa rin tayong net foreign selling. So, malakas pa rin yan guys sa negative 1.19 billion. So, medyo na-excite lang yung ating market doon sa mga news na naglalabasan with regards po sa ating mga vaccines naman. So, makita mo, pangit pa rin siya kasi ang lakas pa rin po ng buhos ng ating mga foreigners dito sa ating market. So, sinasalo siya ng mga locals kasi nag-oversold na tayo. So, nag-take opportunity siguro yung iba. Bumili ng mga blue chips na sobrang baba and then ngayon kaya madaling itulak na ngayon yung kanilang mga prices. So medyo naubos po yung mga sellers natin last Friday naman sa kanya. Ayan. So tingin tayo sa 5-minute chart. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So nag-open tayo. Maganda naman siya. Ito yung last na closing natin. Last January 29 na trading natin. And then nag-open nga siya. Medyo green nga po itong si PSEI. So sukatin natin. Pag-open niya is 0.35%. Pero nagtuloy-tuloy siyang umakyat. Nagkaroon siya ng profit taking bago tayo mag-close 6-7 lang, pero nagkaroon nga ng yung tinatawag natin madalas na magic closing. So ang laki din niya, no? So 1.6%. Ayan. So tingnan natin bukas, baka bawiin din niya yan. Kasi nga mukhang pinitik yung ilang blue chips po natin. So meron ako nakita ang tataas ng gain ng mga blue chips. Halimbawa si BPI 4%, si Pure Gold 6%. Meron pa tayo ng mga nag-8% yata dito na si Meralco 6.05%. Ayan, so alalaki po ng gains ng ating mga blue chips naman. So bumawi sila after ng sobrang bagsak po last Friday kasi ito yung conclusion naman ng GDP ng Philippine economy, which is bagsak na bagsak, plus yung yung lockdown doon sa may bandang Davao area natin sa bandang south at saka sa north doon sa mga mountain province, Kalinga. And then, yung ating Baguio City naman sa kanya. Ayan. So, although very good yung candle natin, hindi pa rin tayo masyadong kampati sa kanya. Pero by start siguro ng next week,
baka yun na yung start talaga ng recovery ng ating market. So pwede bukas magkaroon siya ng konting pullback kasi nakita nyo naman dito sa 5-minute chart, medyo binatak yung mga blue chips. So magpa-profit taking yan, magko-correct siya ng konti. And then, saka na siguro ulit magtutuloy siya. So, siguro nasa recovery na nga rin siya kasi yun nga, yung nabasa nating news dito sa ating Philippine News Agency sa kanya. So, sabi dito, Galvez Hills expected arrival of vaccines starting mid-February. So, naglabasan po kasi itong mga news na to over the weekends, January 31. So, medyo naipon yung mga good news, kaya nag-reflect po sa ating market sa ngayon. So, ang pinaka-summary na nakikita ko sa kanya, yun nga, meron siyang at least 5.6 million vaccine doses galing kina AstraZeneca at saka dito kay Pfizer-BioNTech. So iba pa yung kina Sinovac na pinag-usapan natin last time, which is sabi ko nga yun din yung alam ko na papasok by February, which around second week nga din ng February. Pero meron pala dito kay Pfizer saka kay AstraZeneca, which is very good, di ba? Kaya excited po yung ating market. So, hopefully, itong week na to, start ng pag-position natin sa kanya, pag-reposition natin dito sa ating mga stock. So, kung hindi man siya didiretso akyat kagad bukas, so magkaroon siya ng konting few days ng consolidation and then tama-tama, pagkatapos siguro ng araw ng mga puso o bago mag-araw ng mga puso, is akyat na po yung ating market naman sa kanya. Ayan. So, tama-tama, no? Valentine's Day. So, sana hindi madugo yung ating market naman. So, isa pang news na nakita natin na medyo maganda sa ngayon galing kay Philstar. So, sabi dito, March quarantine easing seen with vaccine arrival this month. Ayan. So, siguro kung successful yung rollout ng mga vaccines natin, bumaba pa yung cases natin, ma-stabilize na siya below 2,000. Kasi yung number of cases natin ngayon, so nasa 2,000 cases na daily. So, medyo nag-spike po siya talaga. So, last January 31 is 2,102. Pero on the other side of the news, dumami din naman yung nag-recover sa kanya. So, balance lang, di ba? So, merong mga nagkakasakit, pero marami din naman yung gumagaling sa kanya. So, yun nga, siguro ang panabla na lang natin sa ngayon is itong distribution po ng ating mga vaccines naman sa kanya. Yan. So, medyo maraming good news, good catalyst dito sa ating market. Shake out na yung mga weak holders. Magsisibalikan na ngayon yung mga malakas yung appetite dito sa ating market. So, unti-unti yung recovery is makikita po natin sa ating PSE market. So, sana ito na nga yung bottom natin or pwede siyang magkaroon na retest and then saka ulit akyat yung RSI level naman natin. So, sana ma-break na natin yung resistance ng ating RSI at makita natin kahit pa paano mag-curve pataas itong si MACD natin. So, yung kasi yung magandang entry point pag nag-curve na po yung direction ng ating MACD naman sa kanya. Okay? So, isa pang good news siguro is nagre-recover po yung ating US market kasi last Friday, kaya medyo takot din tayo dito sa ating market. So, nagwa-warning tayo sa mga kasama natin kasi last Friday closing, malakas po yung bagsak ni Dow Jones. So, di ba nung nauna, more than 2% na sila and then sinundan ulit ng negative 2.03%. So, hindi ko na napansin si Nasdaq. Pero more than negative 2%. Pero ngayon, makita mo, nagre-recover po yung kanilang mga indices naman. Ayan. So, meron dito, tingnan mo, yung ating European market is maganda rin siya, more than 1%. Sa Asian market is malakas din. So, makita mo sa Hong Kong, 2.15%. Pero, yung pinakamalaki dito, hinahanap ko yung news or catalyst niya, itong sa bandang India, meron siyang 5%. So, grabe, di ba? Nagkaroon ng 5% yung kanilang index. So, di ba sabi nga natin, kahit mag-drop si PSCI ng 2%, meron dyan, magbawagsakan ng mga 10%. So, lalong-lalo na to, nagkaroon siya ng 5%. So, pwedeng maraming stocks na nag-more than 20% dito sa bandang India naman natin sa kanya. Ayan. So, yung iba medyo red pero majority po is green talaga yung sentiment dito sa ating market sa start naman po ng ating February na trading. Ayan. So, sana po nakapag-start na tayong pumasok dito sa ating market kasi mukhang maganda or kung hindi man, kung magkaroon siya ng pullback, nag-expect na kasi tayo more good news doon po sa pagdating naman ng ating mga vaccines sa kanya. Okay po. So, abangan natin. Sana mag-curve yung ating MACD at magkaroon ng breakout po dito sa downtrend na direction naman ng ating RSI dito sa ating market. At medyo huminto na rin yung ating net foreign selling kasi sabi natin, hindi tayo makakakyat ulit kagaya nangyari dito sa last time na run-up natin sa kanya kung wala pa rin po yung ating mga foreign investors naman sa kanya. Okay? So, tingnan natin yung ating mga trending stocks. So, ito po si Apollo. Malakas yung opening nitong si Apollo eh. So, more than 20% yung projected opening. So, atin natin kung ilan yung
tinaas niya. So, umabot siya ng 17% yung actual na opening. And then nakita natin, more than 20% po yung kanyang pinaka-peak. Pero nagkaroon ng malakas na profit taking kasi makita mo kasi for the last few days, ang lakas ng bagsak nito si Apollo natin. Kaya magiging malakas na resistance talaga malapit dito sa may gap area naman natin sa kanya. So drawing natin yung Fibonacci, ito na lang kasi yung sinusundan natin sa kanya for the past few days na trading kasi madali lang kasi i-plot itong si Fibonacci naman natin sa kanya. Ayan. So nag-support malapit dito sa may tail ng ating green candle last time. So ngayon nakita mo sumampa siya sa ibabaw ng 0.618 Fibonacci and then kahit medyo red yung candle, meron siyang catalyst kasi. So nag-gain po itong si Apollo natin ng 11.86% naman. So sa ngayon, immediately dito muna ako titingin sa kanya sa 0.2554 pero medyo malaki din yan, di ba? Pag sinukat mo yan, distance na yan is halos 17% din kung magkaroon siya ng upside. Sa low side naman niya, itatas ko na yung ating support level sa kanya. Dito na sa consolidation ng mga candles natin. So sa around 0.2. So siguro psychological level na 0.2 yung ating support level po kay Apollo naman. And then gumanda bigla yung yung RSI natin. Makita mo, nag-stop yung downtrend niya although parang below 50 pa rin siya. Pero at least iba na yung direction. So hindi na po diretsong pabagsak yung ating RSI. Yung MACD mahina pa rin. So kasi pabagsak pa rin yung kanyang direction. So medyo nahirapang umakyat si Apollo natin. Pero optimistic tayo in the short term sa kanya. So marami na siyang lumabas na news. So ito yung nabasa natin over the weekend. So nagkaroon siyang disclosure kanina umaga. Sabi dito, meron siyang nilabas na news galing sa ating mga newspapers. So yun nga, dumating na yung yung unang barko daw niya. So and then ang mining operations are expected to start by mid or end ng February. So tamang-tama to, sasabay po ito sa catalyst ng ating mga vaccines naman sa kanya. So, meron siya mga sinagot na tanong dito, especially yung mga nagrereklamo daw dun sa kanyang mining sa may bandang Cagayan. Pero sabi naman is medyo malayo naman dun sa kanya sa area kung saan po magkakaroon ng mining itong si Apollo naman natin. Ayan. So, antayin natin. So, parating na daw yung mga barko niya. Meron na daw siyang isang barko na available doon. Pero ang expected operations nga is middle pa po ng February naman. Kaya siguro medyo nagkaroon muna ng profit taking sa kanya, mag-aalisan muna yung investors kasi kung medyo naipit sila ng matagal, makita mo for the past 5 days, 5 trading days natin sa kanya, antindi naman kasi ng bagsakan dito kay Apollo naman natin. Okay po, so yun muna yung nakita natin sa kanya. So, ang isang bad side siguro sa kanya, ba't meron siyang malaking may nakikita kong malaking net foreign selling sa kanya, negative 30.43 million. Kaya pala hindi makakyat itong si Apollo. So, medyo nagpahinga siguro ng konti yung ating foreigner kasi nagkaroon siya ng relief rally naman sa kanya. Yan. So, next resistance natin, tapat pala dito sa ating MA20 naman sa kanya. Okay? So, next natin si Pusit. So, marami ding catalyst itong si Pusit. So, congrats doon sa mga nakahuli last Friday sa kanya. So, nag-gain po siya ng 22.11%. So, and then meron siyang 5.71 million net foreign buying naman. So maganda, 'di ba? Kasi yung dinodrawing ko sa kanya, nag-aaral-aral kami sa group, nakita namin is meron siyang downtrend last time dito. So kung magkakaroon ka ng clone sa kanya, talagang sumusunod siya, nagre-resist dito sa resistance line. Especially last Friday, hindi siya makaangat. Pero ngayon, ang lakas ng breakout niya, 'di ba? Dito sa downtrending line natin, nakalabas na siya, umakyat pa siya dito sa ibabaw ng ating MA20, which is very good. So, parang bumabalik siya doon sa kanyang uptrending channel. And then, makita mo, technical-wise, sa indicators, maganda ulit itong CPHA, kahit pa paano may volume. And then, nag-start na mag-curve ulit yung ating MACD naman sa kanya. So, kung green pa rin siya bukas, mapapansin mo na, mag-start na mag-curve pataas po yung ating MACD naman sa kanya. So, congrats dun sa mga nakahantay sa kanya. So, grabe yung bagsak pero nag-recover naman siya for the day. So, last time, andito na yata tayo sa reference na to. Kasi nag-coincide dito sa mga gap area natin sa kanya. So, sukatin ulit natin. So, ayan, medyo nakalabas siya ng konti or nasa resistance area kasi may gap pala dito. So, adjust ko siya ng konti. Para sakto tayo dito sa may resistance area naman sa kanya. So, yung support, most likely dito sa half body ng candle, may gap tayo dito sa kanya. And then, kung malakas talaga, mapapansin mo, meron po siyang gap dito sa area na to. So,
most likely, kung magpatuloy po yung mga good news nitong si PHA, close the gap tayo sa kanya for the coming few days. So, 10%, kaya niya lang laktawan yan kung talagang bullish po yung ating mga traders sa kanya. So, meron siyang catalyst. So, ito yung nabasa natin sa mga social live feeds kanina. So, hinanap natin. Merong news si Business World natin kaninang umaga, 11:45. So, meron palang SquidPay Technology and Philstar Development Bank jointly files application for digital banking license. So, may nagaganap na joint venture si SquidPay at saka mamaya itong si ABA natin kasi subsidiary pala ni ABA itong si Philstar Development Bank naman natin sa kanya. Ayan. So, yun pala yung catalyst natin kay ABA kaya umakyat po yung kanyang price last time naman. So, mukhang hindi natin napansin to. Ang nakataon lang tayo pansin last time is dito kay SquidPay. So, lumalaki yung ventures nitong si SquidPay natin, di ba? So, ngayon meron na siyang joint application for digital banking license. So, most likely, related din ito dun sa Di ba sabi natin, February 14 is magla-launch siya ng kanyang cryptocurrency. Parang coins.ph na yung galawan ni SquidPay. So, basahin po natin kung ano yung nakalagay. So, meron siyang mga numbers dito na pinapakita, mga amount, kung ano to mga amount na to. So, hindi ko pa rin nabasa. So, yung title lang yung nakita ko. Makikita mo naman na medyo good catalyst po ito sa kanya. Plus, yung price action natin sa kanya is gustong-gusto pong umakyat ng ating mga prices ngayon kay PHA naman natin. Ayan. So, mukhang maganda yung nakita natin for the coming few days kay PHA, especially next 2 weeks. Sasabay din yung catalyst niya sa catalyst po ng ating overall market movement naman sa kanya. Ayan. So, okay po. Yan po yung nakita natin temporarily yung kailangan niya basagin para sa kanya next na resistance. So, dito siguro medyo maraming naipit sa kanya last time. Around 2.84 pesos naman. Okay po. Next natin si ABA. So, ito yung ceiling for the day. So, ang dami na naman ceiling, no? So, ingat ng konti sa mga ceilings. Or kung gusto mo naman pasukin, okay lang naman, di ba? Kasi malaki naman talaga yung opportunity pag nag-ceiling yung isang stock. Yun nga lang yung risk. So, siguro tignan mo muna yung risk sa kanya kung sakaling magbagsakan, kagaya nangyari dito last time. So, iindahin mo yung loss ng matagal, so 2 weeks, and then suddenly, gusto mo na umalis sa kanya, tapos biglang magkakaroon ng good news, maiwan ka naman sa kanya. Ayan. So, tansyahin natin siguro yung mga ipapasok natin na capital para kahit bumagsak po yung stocks is makapag-react tayo ulit nang mas mabilis na sa kanya. So, para hindi tayo maipit ng sobrang-sobra. So, based sa Fibonacci, nag-close na gap pala siya dito. So, may halos cleanos na gap itong si ABA. Ang next resistance is 1.44. And then, kung malakas siya, ilang percent ba tong current price? So, kayang-kaya niya siguro to, no? Pag pinitik nila, 6%. Ang next catalyst, resistance is nandito na sa 18.17% na gain naman sa kanya, and then yung support is most likely dito sa may body, dito sa may gap area naman sa kanya at 1.24 pesos. So medyo malaki po yung volume. So kahit hindi tayo nakasakay sa kanya, napapansin natin is baka meron pang next na move itong si ABA natin. Makita mo kasi yung volume, malakas po siya. So ang dami pong pumasok sa kanya. Although net foreign selling siya, 3.99 million, pinasok po ng ating mga traders, and then makita mo, bigla gumanda po yung indicators nitong si ABA natin naman sa kanya. So parang lumalabas, meron siyang bullish na RSI level kasi lagi nagbabounce dito sa RSI 50 itong si ABA natin, and then makita mo gumanda ulit yung kanyang MACD level naman. So saan kaya yung trend channel nitong si ABA? So hindi muna ako mag-drawing. Although parang meron tayong nakakita sa kanya, pero wag na muna, hindi pa masyadong clear yung direction ng kanyang candles kasi ceiling tayo for the day. And then nagparabolic agad yung price movement naman natin dito kay ABA. So alam niyo na yung catalyst. So meron siyang disclosure, ito yata 'yon. Ayan, so meron po siyang disclosure. So itong si ABA is receive a copy of the signed counterpart Memorandum of Understanding between wholly owned subsidiary Philippine Regional Investment Pride and its subsidiary, ito yung sinasabi natin, Philstar Development Bank and SquidPay Technology. Ayan, so may joint venture po si ABA at saka si SquidPay naman natin sa kanya. Ayan, so basahin po natin to kasi nung dinownload ko yung kanyang file, so 15 pages pala itong si ABA, yung disclosures. So medyo mahaba. Ayan, so basahin po natin pare-parehas after ng review natin dito kung ano po yung details dito sa Memorandum of Understanding
ni Abacor Holdings naman natin sa kanya. Ayan. So, congrats po kasi ang laki po niyan. So, dun sa mga nakatiis ng pagbagsak, so, ang laking ginhawa to sa kanila kasi nagsiling po for the day. At parang may gusto pang umakyat po nito si Aba naman natin sa kanya. Okay po. So, next natin si dito. So, unti-unti, napapansin na natin, meron siya net foreign buying ulit na 13.17 million. And then makita mo, maganda na po lahat ng indicators ngayon ni dito natin. So, kung ito yung pagbabasehan ko, meron siyang breakout dito. Kung dito naman ako magdo-drawing, breakout pa rin yung flag formation natin dito dito naman natin. Ayan. So, malapit na kasi, di ba? February na. So, wala pa tayong nababalitaan with regards sa kanyang technical audit kung ano yung results na. Halfway na kasi siya, di ba? So, by the end of February, baka meron na tayong ma-receive na news sa kanya. Pero makita mo sa price action, andyan na po sila. So, makita mo, malalaki yung volume. Plus, yung price action is solid na mga green candles na po yung nakita natin sa kanya. So, makita mo, mapapansin mo, yung RSI natin is nag-bounce last time sa 52. Meron na po siyang breakout ng RSI kung guguhit ako ng trend line sa kanya. So, makita mo, nagkaroon na ng breakout yung RSI. And then, nagka-curve na po yung ating MACD formation naman sa kanya, which is mukhang ready na ulit itong si dito natin. Kumbaga, technicals lang naman. So, wala pa kasi yung news eh. So, pwede, pitikin nila and then ibalik ulit dito sa loob ng range natin sa kanya. Kasi last time, yung range pala natin is nagdo-drawing tayo dito sa may gap. So, malapit nang i-breakout po yan ni dito naman natin. So, ito yung range natin sa kanya dati. So, medyo bullish po yung sentiment natin sa kanya. Especially, maganda kasi yung kanyang price action. Plus, yung paglabas po ng indicators natin is halos sabay-sabay naman siya. Ayan. So, yan kasi yung mga hinahanap naman natin na entry points dito po sa ating mga stocks. Okay? So, next po natin si ACN. So, nagpahinga yung kanyang net foreign buying kasi ngayong araw na to, meron po siyang net foreign selling, negative 27.2 million. Pero, kagaya ni dito natin, so, nagtatry na magkaroon ng breakout sa kanyang downtrend consolidations itong si ACN. So, makita mo, nag-breakout na yung candle natin for the day and then malaki yung volume. Plus, kagaya na nakita natin sa mga stocks natin na maganda yung galaw ngayon, bumabalik na po yung RSI at saka yung MACD formation is malapit na po siyang magkaroon ng curve. So, kung yung trend lines na pinag-usapan natin last time dito naman, so hindi pa siya nakakakyat pero konti na lang yan, di ba? So, bago siya magkaroon ng 7 pesos na price. So, anyway, maganda naman yung fundamentals ni ACN para sa mga naghahanap po ng fundamentals. So, sabi nga natin, in the long term is mukhang may patutungan itong si ACN. Kasi nga po, magaganda po yung mga previous earnings niya. Expected natin, maganda na naman ngayong fourth quarter. So, maglalabasan pala yung mga earnings natin, no? February or March. Around March yung mga earnings. So, tingnan po natin kung anong earnings nitong si ACN naman natin. Okay? So, next natin si BSC. So, medyo kulang sa catalyst si BSC pero nag-gain pa rin naman siya, di ba? So, 4.76%. So, kagaya ng ibang mga penny stocks natin last time, nag-recover na yung mga RSI natin. Yung MACD is medyo hindi pa. Nagtatry na siya mag-start na mag-curve pero overall is down pa rin siya. So, lalagay mo na sa downward direction. Pero maganda na yung formation ng mga candles kasi nagpo-form na siya ng base. So, kumbaga, ready for one good trade na naman itong si BSC naman natin sa kanya. So, drawing natin yung yung ating Fibonacci sa kanya. So, nandito siya, malapit sa kanyang breakout level. So, next resistance ng 0.5 Fibonacci is 1.19. And then, yung support ng Fibonacci is dito sa 0.95 naman. Ayan. So, kung successful breakout, tingin tayo dito sa may area na to kung saan nagkaroon siya ng consolidation at 1.34 pesos naman. Okay po. So, next, Merrimart. So, talagang closing the gap si Merrimart. So, based sa expectation natin last Friday na review, so mukhang magko-close the gap nga itong si Merrimart after niya magkaroon ng breakdown dito sa previous formation. So, kumbaga, ito yung ating hindi nag-materialize yung Darbas box natin sa kanya. Drawing ulit natin. So, meron tayong box dito, lumabas na, and then bumabalik siya dito sa ilalim ng box area naman natin sa kanya. Ayan. So, medyo mahina itong si Merrimart kasi meron siya net foreign selling na 1.01 million, and then makita mo, kung technical ka talaga, alam mo, mahina kasi RSI pababa, MACD is malakas din po yung buhos. So, most likely, magko-close the gap. Halos mag-close the gap na nga pala itong si Merrimart. So, babalik ulit sa 6 pesos based sa mga price action naman na ginagawa po nito si Merrimart
Okay? So next si LIHC. So nako po, ito yung kinakatakutan natin sa mga penny stocks, guys, ha. So tingnan niyo maigi yung mga ceiling stocks natin. O wag na tayong paipit sa kanila. So makita mo, nag-loss or nag-open siya. So same sa opening niya or closing niya last Friday. 1.39 pesos itong si LIHC. Pero ang dami niyang kinulong. So nakita mo dito, negative 27.21% yung drop kung meron ka sa taas. So, and then yung inakyat natin sa kanya for the day is umabot ng 38%. So, marami siguro nag-aakala after ng disclosure niya is magsisiling ulit itong si Lodestar natin. Di ba, papalit siya ng pangalan and then meron siya news in the coming 30 days is mag-ano daw siya, mag-acquire siguro ng mga companies na or investments. So, after 30 days pa. So, yun nga. Kaya siguro umalis na yung mga traders natin sa kanya. So, hindi maganda yung pinapakita. So, very bearish yung ating candle. So, watch out na lang bukas. Ang support natin is dito sa body ng candle. 1.26 or pwede mag-drawing ka din naman ng Fibonacci ulit sa kanya. Maliit nga lang yung Fibonacci. So, tingnan natin siya. So, halos pares din naman nandito sa may body ng ating candle yung support natin sa kanya. So, hopefully, hanggang dyan lang. Pero baka malakas yan kasi nagkakatakutan. Nangyari yan pag merong isang stocks na malaki na yung gain, nag-aalisan sila. And then, pag meron na pong mga stocks na nabubuhay ulit, nag-aalisan sila. Kaya itong gainer natin last time, si LIHC, nagiging ganyan. So, nagiging tsupitan ng ating mga traders naman. So, ang pangit ng galaw niya. No? So, pinakyat siya until 10 a.m. and then suddenly may nagbuhos, hindi na po naka-recover yung price nitong si LIHC. Kaya pag may sizable gains ka na talaga sa mga stocks natin na ganito, take the opportunity na. So wag na mag-expect ng to the moon kasi lakas ng bagsak. So maiipit ka sa kanya, mag-aantay ka ulit na makabalik or kung hindi ka nag-cut, kung bumagsak pa siya, mas malaki pa yung loss na makukuha mo kay Lodestar naman natin. So, sana bumalik ng konti yung price para makalabas yung mga kasama natin. Pero, indicator-wise is hindi maganda. Although okay yung RSI sa MACD, yung candle natin is very bearish and ang laki ng volume. So, takbuhan na po yung mga kasama natin kay LIHC naman. And then, lastly, si Abra. So, nag-gain naman siya, no? So, nag-gain pala si Abra, 12.24%. Ang lit ng kandila, no? Pero yung galaw is ang laki, 12.24%. So, kagaya ng ibang stocks natin na gumalaw last time is nagre-ready na ulit si Abra natin. Tingnan natin kung matuloy siya, kung may bounce siya o wala. Pero mahina pa rin kasi yung volume is pababa. Pero yung RSI, medyo may konting buhay. Pero yung MACD is mahina. Ayan, so makita mo malakas yung buhos niya. So, hopefully, magkaroon siya ng bounce para sa mga kasama natin na sumakay. At ang previously malakas na resistance na pansin natin is around 0.0063 or 0.0062 kasi nawakan ko last time to, binenta na natin siya after makita natin na magbubuhusan dito sa candle na to. At then maganda ulit yung pinapakita niya. So meron siyang tight consolidation siguro, no, kasi ito yung resistance. And then nagtatry siya na gumalaw dito sa loob ng ascending triangle naman natin sa kanya. Yan. So tingnan natin for the coming few days kung mag-materialize, magkaroon siya ng breakout around dito sa siguro sakto, no, sa second week ng February. So kasi yun yung mga good catalyst po dito sa ating market naman. Okay po. So yun yung mga reviews natin for today. So balik tayo sa PSEI. So although bullish engulfing yung candle natin, so worrying pa rin sa atin yung yung net foreign selling natin na negative 1 billion. So malakas pa rin po 'yan. So sana kung mag-drop man si PSEI bukas, mag-recover din siya in preparation na for the next 2 weeks kasi andyan na po yung vaccine. So di-deliver na lang. So, antayin na lang natin na bumalik po yung ating mga investors. So, most likely, pag nagkaroon ng news, andyan na yung vaccines. So, talagang magbabalikan ng konti yung ating mga investors. Especially, kung yung mga news na maglalabasan is kagaya na nakita natin dito, di ba? So, March quarantine easing seen with vaccine arrivals this month. Di ba? So, very good po yung inaantay natin na news dito sa ating market naman. So, start na siguro ulit kasi meron tayong good signal for the day naman. Okay po. So, congrats sa mga nanalo. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, salamat po sa patuloy niyong pag-subscribe. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader para sa mga news
Yung pong ating Patreon account is bukas po bukas po yung opening niya, February 2. Kasi meron tayong cut-off, February 1 yung cut-off natin sa kanya. So, February 2 is opening ulit. So, yung mga nag-aantay, pila na lang po ng konti kasi ililimit ko muna siya kasi medyo marami na po tayo. Gusto ko kahit papaano maisa-isa ko lahat ng kasama natin dito. So hindi lang sila magre-rely doon sa mga videos na ina-upload natin at saka doon sa mga group Zoom. So iniisa-isa ko po talaga. So kahit tanungin yung mga kasama natin dito, as much as possible is kinakausap ko sila para mag-guide po natin ng tama dito sa ating market. Especially yung mga meron kasi mga mahilig pumunta sa mga penny stock. So alam mo na pwedeng mangyari pag yung capital na nilagay mo is malaki. So malaki din yung possible loss mo sa kanya pag hindi ka nakapag-cut ng mabilis naman sa kanya. Ayan. So i-check mo po to, February 2. And then follow mo lang ako dito sa aking mga social media. Dito po sa ating Facebook account, The Palabi Trader. So tignan mo kasi nagpo-post tayo dito ng mga sample trades natin. Yung ating Palabi Trader na Facebook page naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.